may isang lalaki na dumating sa amin noon. Mahilig daw siya sa mga alamat at kwentong kababalaghan. Nakarating sa kanya yung balita na sa amin ay may isang lugar na kapag napuntahan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Dahil mahilig siya sa mga alamat, gusto niyang malaman kung totoo nga ang mga kwento. Sabi niya, na-curious daw siya sa kwento at gusto niyang maranasan ito. May nakilala siyang matanda na nagkwento sa kanya ng tungkol sa isang kakahuyan na bawal pasukin. May isang puno raw doon na kapag nalapitan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Natawa raw siya at sinabing gusto niyang makita yung puno na yon. Sabi ng matanda, marami na raw ang naglaho at nawawala dahil sa puno na yon. Pero mapilit yung lalaki. Ang sabi niya, kung talagang may ganoong puno, ay gusto niyang makita. Kung hindi naman ay gusto niyang patunayan sa lahat na imbento lang ang kwento. Noong una ay ayaw pa sanang sabihin ng matanda kung saan matatagpuan yung puno. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay binigyan siya ng mapapapunta roon. May kasama siyang kaibigan na mas matagal nang nakatira sa amin, pero hindi pa raw nakakarating sa lugar na yon. Magkasama silang pumunta roon. Habang naglalakad, ramdam nila yung malamig na hangin na parang may humihinga sa batok nila. Tapos yung mga dahon, parang may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Nakakakilabot talaga. Nakakarinig na rin daw sila ng iyak ng sanggol. Sa paligid ay may mga nakasabit na bungo ng hayop at mga babala na huwag nang magpatuloy. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay nagpatuloy pa rin sila. Hanggang sa makita nila yung puno, maraming manika na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nakakatakot daw yung itsura ng mga manika dahil parang nakatingin sa kanila. Nagsimula ng kabahan yung kaibigan ng lalaki. Sabi raw nito ay hindi maganda ang pakiramdam niya at gusto na niyang bumalik. Pero yung lalaki ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Naiwan daw yung kaibigan niya sa gilid ng kakahuyan. Siya naman ay nagpunta sa ilalim ng puno. Doon daw ay may nakita siyang sanggol na naglalakad papalapit sa kanya. Natakot daw siya dahil hindi niya inaasahan na may sanggol doon. Lumingalinga siya at hinanap kung nasaan yung mga magulang nung sanggol. Pero wala siyang nakita. Yung sanggol naman ay patuloy na lumalapit sa kanya. Napansin niya na may mga ngipin na yung sanggol. Nakatayo lang daw siya at pinapanood yung sanggol. Nung makalapit ito sa kanya, ay ngumiti ito. Nakita niya na patusok yung mga ngipin ng sanggol, parang mga pangil ng hayop. Biglang nag-iba yung itsura ng mukha nito, naging masama at nakakatakot. Tapos ay bigla itong tumalon papunta sa kanya. Doon na siya natauhan at naalala niya yung mga kwento tungkol sa tiyanak. Tumakbo siya pabalik sa kalsada. Nakakarinig daw siya ng iyak ng sanggol sa likod niya. Nilingon niya at nakita niya yung tiyanak na tumatakbo papunta sa kanya. Bumilis pa yung takbo niya, pero yung tiyanak ay mabilis din. Sa isip niya ay hindi na siya makakabalik sa amin. Pero naalala niya yung anting-anting na ibinigay sa kanya ng matanda. Na sabi nito ay makakatulong para protektahan siya laban sa mga masasamang espiritu. Hinawakan niya yon at nagdasal ng mataimtim. Nung lumingon siya ay wala na yung tiyanak, nakabalik siya sa amin. Pero yung kaibigan niya ay hindi na nakabalik. Parang nalunod sa dilim ng kakahuyan. Nadagdag na naman siya sa mga taong nawawala sa amin, na parang binura na lang ng hangin. Isang buwan ang lumipas at may dumating na naman sa amin. Sabi niya ay hindi raw siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa puno na may iyak ng sanggol. Kaya gusto niyang pumunta roon, hindi na nakabalik yung lalaki na yon. Patunay na totoo ang mga kwento tungkol sa puno na may tiyanak. Hanggang ngayon, ang puno ay nananatiling isang panganib sa sino mang magtangkang lumapit.
May alam akong kwento na nangyari sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksakto dahil ayaw ng kaibigan kong si Ruel na malaman ng mga tao na may ganitong alamat sa kanila. Si Ruel kasi ay historian sa kanilang lugar. Siya ang tumawag sa akin para mag-imbestiga sa alamat na ito. Ako nga pala si Jomar, explorer ako. May YouTube channel din ako kung saan nag-upload ako ng mga exploration videos ko. Madalas akong mag-isa sa mga pagpunta ko sa mga gubat at bundok. May mga kasama rin naman ako minsan, pero mas gusto ko talaga yung mag-isa. Mas marami akong nagagawa kapag walang kasama. Nalaman ni Ruel yung channel ko at nagustuhan niya yung mga survival skills na ginagawa ko sa mga videos ko. Doon niya ako kinontak at sinabihan na may tiyanak daw na nagmumulto sa kanila tuwing undas. Natawa pa ako noon kasi, sabi ko, nag-aaya ba siyang mag-ghost hunting ako sa kanila? Hindi naman daw pero kung gusto ko raw ay pwede. Ang pakay niya talaga ay makasama ako sa gubat at hanapin yung tiyanak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumayag ako. Siguro dahil sa tiwala ko sa survival skills ko, sa isip ko, kaya kong labanan yung tiyanak. Pagdating ko sa kanila, napansin ko agad yung mga altar na nasa harap ng mga bahay. May mga pagkain at kandila. Sabi ni Ruel, yun daw yung mga handog ng mga tao para sa mga yumao nilang kamag-anak. Tuwing undas lang daw nangyayari yon, kaya pala kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin habang naglalakad kami ni Ruel. Doon na ako kinuwentuhan ni Ruel tungkol sa kanilang angkan at yung connection nila sa tiyanak. Hindi ko na lang ikukwento yon, pero masasabi ko lang na kinilabutan ako sa kwento niya. Ang lakas ng loob niya na imbitahan ako para hanapin yung tiyanak. Sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang namin samahan ng mga pulis o sundalo yung pagpunta namin sa gubat? Ang sabi niya, hindi raw papayag yung mga yon. Takot daw ang mga yon sa tiyanak. Kaya nga raw niya ako inimbita ay dahil wala siyang makuhang kasama. Doon na ako kinabahan. Ano ba itong pinasok ko? November 1 ng gabi, lumabas kami ni Ruel. May dala akong backpack, nandun yung mga gamit ko sa survival. Nakakamuflage ako mula ulo hanggang paa. Natawa pa si Ruel kasi mukha daw akong sundalo. Sabi ko sa kanya, kung gusto niya ay mag-camouflage din siya. Binigyan ko siya ng jacket na medyo malaki sa kanya. Sabi ko, mas mabuti nang nakatago kami kaysa makita kami agad ng tiyanak. Doon ko napansin na hindi prepared si Ruel. Polo shirt lang yung suot niya at pantalon na pang-opisina. Parang pupunta lang siya sa mall. Naisip ko na baka hindi niya siniseryoso itong gagawin namin. Kaya kinompronta ko siya. Sabi ko, kung hindi siya handa sa gagawin namin, ay mas mabuti pang umuwi na lang kami. Nagulat ako nung bigla siyang sumigaw. Sabi niya, kung hindi raw ako handa ay umuwi na lang ako. Doon ko napansin na may dinadala pala siyang itak. Nakatago sa likod niya. Tapos, napansin ko na nanginginig yung kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nagsorry ako, sabi ko hindi ko naman siya inaano. Nagtaka ako sa inasal niya. Parang may mali. Naglakad na kami papunta sa gubat. Tahimik lang si Ruel. Ako naman hindi mapakali. Kasi yung inasal niya kanina, parang hindi siya. May kutob ako na may masamang binabalak si Ruel. Pagdating namin sa gubat, nagpaalam ako na iihi muna. Tumango lang si Ruel. Habang umiihi ako, nakatingin ako sa kanya. Nakatayo lang siya at nakatingin sa kawalan. Nung bumalik ako sa kanya, sabi ko, bakit hindi na lang namin hintayin yung tiyanak sa bahay niya? Bakit kailangan pa naming hanapin sa gubat? Sabi niya, hindi raw kami makakapasok sa bahay ng tiyanak. At saka, mas mabuti raw na kami ang maghanap sa kanya kesa hintayin siya. Doon ako nakaramdam ng takot. Kasi ibig sabihin may pagkakataon na yung tiyanak ang pumunta sa bahay nila. Bakit? Ano ba ang pakay ni Ruel?
ano ba ang gusto niyang mangyari. Hindi ako mapakali. Kaya nung nagpaalam siya na iihi rin, ay sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng puno at sinilip ko siya. Nakatayo lang siya doon. Hindi naman umiihi. Tapos narinig ko na may binubulong siya. Hindi ko maintindihan pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at tinanong siya kung ano yung binubulong niya. Nagulat siya. Hindi siya nakasagot. Sabi ko, umuwi na lang kami at hindi siya handa sa gagawin namin. Sumigaw siya at sinabing, kung hindi ako handa, ay umuwi na lang ako. Doon na ako kinabahan. Kasi yun din ang sinabi niya kanina. Paulit-ulit lang. Tapos, yung galit niya, parang hindi na siya si Ruel. May masamang pakiramdam na ako. Kaya sabi ko, sige, uwi na lang ako. Naglakad ako palayo. Hindi ko na siya nilingon. Narinig ko pa na tinatawag niya ako pero hindi ko na siya pinansin. Nung makarating ako sa dulo ng gubat, ay tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay nila ay nagulat ako dahil may ilaw pa. Nag-doorbell ako ng ilang beses. Binuksan nung nanay niya yung pinto. Sabi ko, may masamang nangyari kay Ruel. Nagulat yung nanay niya. Sabi niya, nasa kwarto lang daw si Ruel. Nagtaka ako. Sabi ko, kasama ko siya sa gubat. Pinuntahan namin yung kwarto ni Ruel. Tulog siya. Ginising namin siya. Sabi ko, may kasama ako sa gubat na kamukha niya. Nagulat siya. Sabi niya, hindi ba ako nakinig sa kanya? Binalaan niya raw ako na huwag lalabas kapag gabi ng November 1. Kasi nga, may tiyanak na nagmumulto sa kanila. Doon ko nalaman na pinagtripan lang pala ako ni Ruel. Sabi niya, hindi raw ako nakinig sa kwento niya. Nung sabihin daw niya na may tiyanak na nagmumulto sa kanila, ay dapat daw ay nagduda na ako. Kasi, ang tiyanak ay hindi nagmumulto. Ang multo ay tao na namatay. Ang tiyanak ay hindi tao. Hindi raw niya alam kung ano ang nakita ko sa gubat. Pero tiyak daw siya na yun ang tiyanak na nagmumulto sa kanila. Nung malaman daw nila na may kamag-anak sila na naging tiyanak, ay tinry daw nilang hanapin yon. Pero hindi nila nahanap. Nung sumunod na taon, ay nagpakita ito sa kanila. May batang umiiyak sa gubat. Pinuntahan yun ng tatay ni Ruel. Pero hindi na nakabalik pa. Nung matagpuan nila ito ay wala ng ulo. Simula noon ay nagtatago na sila sa bahay tuwing November 1. Nag-aalay sila ng pagkain para sa tiyanak. Pero hindi nila ito pinapapasok sa bahay. Kaya pala may altar sa labas ng bahay nila. Nung malaman ko yon, ay natawa ako. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kaya nga ako pumunta sa gubat. Pero kung gusto niya, ay pwede naming balikan yung tiyanak at labanan namin. Natawa si Ruel, sabi niya kung gusto ko raw ay pwede. Pero hindi raw niya ako sasamahan. Doon ako na-challenge. Sabi ko, sige, lalabanan ko yung tiyanak. Nagdala ako ng itak, nakakamuflage pa rin ako. Nung makita ako ni Ruel ay natawa siya. Sabi niya, hindi raw ako makakatagal sa tiyanak. Sabi ko, tingnan na lang natin. Naglakad ako sa gubat. Hindi ako natatakot. Alam ko na kaya kong labanan yung tiyanak. Nasa kalagitnaan ako ng kagubatan nung marinig ko yung iyak ng bata. Doon na ako kinabahan. Pero hindi ako nagpatalo sa takot. Sinundan ko yung iyak. Palakas ng palakas. Nung makita ko yung tiyanak, ay nagulat ako. Kasi mukha talaga siyang sanggol. Nakaupo siya sa lupa tapos umiiyak. Parang gusto ko siyang buhatin. Pero naalala ko yung sabi ni Ruel. Kaya sinugod ko siya at tinaga pero naglaho siya. Nasa likod ko na siya. Tumalon siya sa likod ko at kinagat yung balikat ko. Tinaga ko siya. Pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Tumalon siya sa ulo ko. Kinagat niya yung tenga ko. Sinuntok ko siya pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Kinagat niya yung leeg ko. Tumakbo ako pero nasa likod ko pa rin siya. Kinakagat niya yung likod ko. Tumakbo ako ng tumakbo pero nasa likod ko pa rin siya.
Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, basta tumatakbo lang ako. Hanggang sa makalabas ako ng gubat, naglaho yung tiyanak. Nung makarating ako sa bahay nila Ruel, ay nagulat sila. Kasi duguan ako, natawa pa si Ruel. Sabi niya, "Ano? Kaya mo yung tiyanak?" Hindi ako nakasagot kasi alam ko na hindi ko kaya yung tiyanak. Sabi ko, "Paano ba nila napapakalma yung tiyanak?" Sabi ni Ruel, nag-aalay lang daw sila ng pagkain. Sabi ko, "Pwede ba akong mag-aalay ng pagkain? Baka kasi balikan ako ng tiyanak." Pumayag naman sila. Simula noon ay naniniwala na ako sa mga alamat at mga halimaw sa probinsya. Takot na takot ako na baka balikan ako ng tiyanak. Noong 2010 ay nagbakasyon ako sa probinsya namin sa Quezon sa lumang bahay na kilala sa mga kakaibang tunog sa gabi. Matagal na kaming hindi nakakapunta roon dahil lumipat na kami ng bahay. May mga nangyaring hindi maganda sa bahay na yon, kaya minabuti ng mga magulang ko na lumipat na lang kami sa Maynila. Nung mga panahon na yon ay hindi pa ako naniniwala sa mga kababalaghan. Bagets na bagets pa kasi ako noon, kaya ang nasa isip ko ay hindi totoo ang mga multo at kung ano-ano pang mga maligno. Ang alam ko lang ay mga kwento-kwento lang ang mga yon para takutin ang mga bata. Pero may nangyari sa akin na nagpabago ng pananaw ko. Sa bahay na yon sa Quezon may isang kwento na lagi kong naririnig mula sa mga magulang ko. Kapag daw hating gabi ay may maririnig kang umiiyak na sanggol. Hindi daw yun maririnig sa loob ng bahay, kundi sa labas. Ang sabi nila mama, kapag daw narinig mo yun, ay huwag na huwag kang lalabas para hanapin yung umiiyak na sanggol. Hindi nila sinasabi kung bakit, pero ang hula ko ay para hindi ka mapahamak. Dahil baka may masamang tao na gustong manakit sa'yo. Nung magbakasyon ako sa Quezon, ay naalala ko yung kwento na yon. Sabi ko sa sarili ko, ay alamin ko kung totoo ba yung umiiyak na sanggol. Isang gabi ay nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Nasa loob ako ng bahay at natutulog na sana, pero hindi ako dalawin ng antok. Noon ko narinig yung iyak, tumayo ako at nilingon yung paligid. Baka may sanggol na natutulog sa bahay. Pero ako lang mag-isa noon. Lumabas ako ng bahay at pinakinggan yung iyak. Galing yun sa kagubatan na nasa likod ng bahay namin. Wala naman nakatira roon kaya nagtataka ako kung bakit may sanggol na umiiyak doon. Naalala ko yung kwento nila mama. Totoo pala yung umiiyak na sanggol. Pero sa halip na matakot ay lalo akong na-curious. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung iyak na yon. Kaya kahit na natatakot ako, ay nilakasan ko yung loob ko at pumasok sa kagubatan. Habang naglalakad ako, ay palakas ng palakas yung iyak ng sanggol. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil wala naman akong nakikitang bahay o kahit anong ilaw man lang. Basta naririnig ko lang yung iyak. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Tumigil din ako sa paglalakad at nilingon yung paligid. Nasa gitna na ako ng kagubatan. Hindi ko alam kung saan ako dadaan pabalik sa bahay namin. Nagsimula akong kabahan. Hindi ko alam kung bakit ako pumasok sa kagubatan na yon. Wala akong dalang flashlight o kahit posporo man lang. Tanging ilaw lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag ko. Naglakad ako pabalik pero hindi ko alam kung saan ako dadaan. Hanggang sa makakita ako ng isang bagay na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Lumapit ako roon at nakakita ng isang lumang locket. Pinulot ko yon at binuksan. May maliit na larawan sa loob. Larawan ng isang sanggol na hindi ko maipaliwanag pero parang nakita ko na. Kamukha ko siya nung baby pa ako. At biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng mga kwento ng aking lola tungkol sa mga maligno. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Parang may mali sa lahat ng nangyayari. Nagsimula na akong maglakad pabalik.
Hindi ko na alam kung saan ako dadaan, basta lakad lang ako ng lakad. Nung marinig ko ulit yung iyak ng sanggol, ay tumakbo na ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa makita ko yung bahay namin. Pumasok ako at sinarado yung pinto. Nung gabing yon, ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung ano yung nakita ko sa kagubatan. Naalala ko yung mga kwento ng lola ko. May isang maligno na tinatawag na tiyanak. Nagaan yung sanggol ito para malinlang yung mga tao. Sa mga sumunod na gabi ay lagi kong naririnig yung iyak ng sanggol. Hindi ako makatulog dahil doon. Lagi akong balisa, parang may nagmamasid sa akin. Parang may naghihintay na lumabas ako ng bahay para sunggaban ako. Kinausap ko yung isang matandang albularyo sa lugar namin. Sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin at yung naririnig kong iyak ng sanggol. Binigyan niya ako ng mga anting-anting, sabi niya. Ay ilagay ko raw sa mga bintana at pinto ng bahay para hindi makapasok yung tiyanak. Sa una, ay gumana yung mga anting-anting. Hindi ko na naririnig yung iyak ng sanggol. Pero isang umaga, ay may nakita ako sa bakuran namin. May mga bakas ng maliliit na paa na galing sa kagubatan at papunta sa bakuran namin. Nung makita ko yon, ay nagdilim yung paningin ko na himatay ako. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng bahay. Nung gabing yon, ay nagising ako dahil sa iyak ng sanggol. Hindi na ako nagulat dahil inaasahan ko na yon. Pero may napansin ako. May nakatayo sa labas ng bahay. Hindi ko ito maaninag dahil madilim pero alam kong may tao sa labas. Nung oras na yon ay alam kong katapusan ko na. Alam kong yung tiyanak ay nasa labas at hinihintay na lumabas ako. Pero mali ako dahil biglang bumukas yung pinto at nakita ko yung tiyanak. Maliit lang siya pero hindi siya mukhang sanggol. Para siyang maliit na tao na may malalaking pangil at kuko. Nagsimula akong sumigaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung oras na yon, ay parang hindi ako makagalaw sa takot. Bigla kong naalala yung lolo ko. Nung mga panahon na yon, ay kasama ko na siya sa bahay. Sabi niya ay siya na raw ang titira roon para may magbantay sa bahay. Nung makita ko yung tiyanak, ay naisip ko na baka nasa labas lang si lolo at magpapakita siya para protektahan ako. Pero wala si lolo. Nung oras na yon ay naisip ko na baka pinatay na siya ng tiyanak. Pero mali ako dahil biglang sumulpot si lolo mula sa dilim at hinampas ng kahoy yung tiyanak. Napasigaw ito at tumakbo papalayo. Tumakbo rin si lolo para habulin ito. Pero pinigilan ko siya, hindi niya ako narinig. Nawala na siya sa dilim. Nung mga oras na yon ay nagdasal ako. Nagdasal ako na sana ay makabalik si lolo. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Bigla akong nakarinig ng sigaw ni lolo. Nung marinig ko yon, ay alam ko na kung anong nangyari sa kanya. Pinatay siya ng tiyanak, iniwan akong mag-isa at takot na takot. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon, pero lumabas ako ng bahay at tumakbo papunta sa bahay ng mga kamag-anak namin. Sinabi ko sa kanila yung nangyari at agad silang nagtungo sa bahay namin. Pero wala na si lolo at wala rin yung tiyanak. Naiwan lang ang mga bakas ng paa at ang malamig na hangin ng kagubatan. Simula nun ay hindi na ako tumira sa bahay na yon. Pero yung mga kamag-anak namin ay may naririnig pa rin daw na umiiyak na sanggol tuwing hating gabi. Nung mamatay yung lolo ko, ay parang nawalan ako ng pag-asa. Pero nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Dala ang takot at pag-iingat. Ang mga alaala ng tiyanak ay patuloy na nagmumulto sa akin. Isang paalala na ang mga kwento ng kababalaghan ay hindi lang katang-isip, kundi babala sa mga panganib na hindi nakikita. Kakauwi ko lang sa probinsya namin para sa undas. Dito ako lumaki pero nung nagbinata na ako ay lumipat kami sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw kasi doon, sabi ni Mama.
Pero hindi naman nawawala ang ugnayan namin dito. Umuuwi pa rin kami kapag may okasyon, lalo na kapag undas. Habang naglalakad ako sa kalsada namin, daming alaala ang bumabalik sa akin. Dito ako natutong magbisikleta. Dito ako natutong magbasketball. Dito ako unang nagka-crush, unang nakipag-away, unang nakatikim ng alak. Dito rin ako nawalan ng kaibigan. May madilim na kasaysayan ng bayan namin. Ilang taon na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang pagkawala ni Lando. Siya yung kaibigan na sinasabi ko. Nung mga panahon na yon, may kumakalat na chismis tungkol sa isang nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ang sabi ng mga matatanda, may mga nakakarinig daw ng iyak ng sanggol sa gilid ng kakahuyan. Kapag nilapitan mo raw yung iyak, makikita mo ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Kapag kinuha mo raw yung sanggol, ay bigla itong magiging halimaw at aatakihin ka. Maraming natatakot sa kwento na yon, kaya nga lang may mga pasaway na kabataan na gustong patunayan na hindi totoo yung kwento. Isa na kami ni Lando doon. Isang beses na pauwi na kami galing sa eskwelahan, narinig namin yung iyak ng sanggol. Sa gilid ng kakahuyan, may nakita kaming sanggol na umiiyak. Natakot ako, pero si Lando nilapitan niya yung sanggol. Nung binuhat niya yung sanggol, bigla itong naging halimaw at kinagat si Lando sa leeg. Tumakbo ako pa uwi at iniwan ko si Lando. Hindi ko na siya nakita pa ulit. Nung magbinata na ako, ay naisip ko na baka may mga tao na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap si Lando. Ginamit nila yung sanggol para makuha ang atensyon namin. Pero dahil sa takot ko, ay tumakbo ako at iniwan si Lando. Nung makaalis na ako, ay doon na nila siya kinidnap. Nung sabihin ko kay Papa yung theory ko, ay natawa lang siya. Sabi niya, hindi raw ako dapat magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Sabi ni Papa, kung talagang may halimaw na nagkukunyaring sanggol, di sana ay matagal nang nahuli yon ng mga pulis. Nung nakaraang taon ay may dumating na investigador sa bayan namin. Galing siya sa ibang bayan at may hinahanap na nawawalang tao. Nagtanong siya sa mga residente at nalaman niya na hindi lang pala iisa ang nawawalang tao sa bayan namin. Sinabi sa amin ng investigador na si Lando na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinikidnap ang mga taong lumalapit doon. Sabi niya, magtutungo raw siya sa kakahuyan at hahanapin ang mga kriminal. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, ilang taon ko nang gustong pasukin ang kakahuyan na yon pero natatakot ako. Pero ngayon na may kasama na ako, ay hindi na ako matatakot. Sumama rin si Papa at yung iba naming kamag-anak. Nung sabihin namin sa mga kapitbahay ang plano namin, ay pinigilan nila kami. Ang sabi nila, ilang taon na silang natatakot sa nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ngayon lang daw may nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. At kung hindi raw namin ito matatalo, ay habang buhay na lang silang matatakot sa nilalang na yon. Kaya hinayaan na lang nila kami, kahit na takot din sila para sa amin. Nung pumasok kami sa kakahuyan, ay wala kaming nakitang kahit anong bakas ng mga kriminal. Wala rin kaming narinig na iyak ng sanggol. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng kakahuyan. Doon ay nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Nagtakutan kami pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa dulo ng kakahuyan ay nakita namin ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Nilapitan namin yung sanggol pero hindi namin ito binuhat. Bigla na lang itong naging halimaw, may mahahabang ngipin at matutulis na kuko. Tumakbo ito papunta sa amin. Pero binaril ito ng investigador. Tumilapon yung halimaw at bumagsak sa lupa. Nung tumayo ito, ay hindi na ito sanggol. Isang nilalang na may mahabang buhok at mahahabang ngipin.
Tumakbo ulit ito papunta sa amin, pero binaril ulit ito ng investigador. Nung tumayo ulit yung nilalang, ay nagbago na naman ang anyo nito. Isang lalaki na ang nakita namin, isang binatilyo na may hawak na bola, si Lando. Sabi ko kay Papa na umalis na kami, pero hindi siya kumilos. Nakatitig lang siya kay Lando na naglalakad papunta sa amin. Sabi ko kay Papa na umalis na kami, pero hindi pa rin siya kumilos. Si Lando ay naglalakad na papunta sa amin. Sabi ko kay Papa, natatakbo na ako. Sabi niya, sige lang, tumakbo ka na naman. Iwan mo na naman ako. Doon ko lang napansin na umiiyak na pala si Papa. Sabi niya, hindi mo na naman ba ako ililigtas? Hindi mo ba ako ilalabas sa kakahuyan na ito? Doon ko lang na-realize na hindi na si Lando ang nakikita ko. Si Papa na ang nakatayo sa harapan ko. Tapos ay bumagsak na ako sa lupa at nawalan ng malay. Nung magising ako ay nasa bahay na ako. Sabi ni Mama ay ilang araw daw akong walang malay. Si Papa naman ay hindi pa rin nila natatagpuan. Sabi ko kay Mama na nakita namin si Lando sa kakahuyan at si Papa ay nakuha siya ni Lando. Pero hindi naniwala si Mama. Ang sabi niya ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap nila si Papa. Sabi ko kay Mama na hindi kriminal ang kumuha kay Papa. Si Lando, yung sanggol na nagiging halimaw. Pero hindi naniwala si Mama. Sabi niya, ay wag daw akong magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Nung sabihin yun ni Mama, ay naisip ko na yun din ang sinabi ni Papa sa akin nung sabihin ko sa kanya ang theory ko kung paano nawala si Lando. Na-realize ko na ako na lang pala ang natitirang taong nakakaalam ng katotohanan. Na may halimaw sa kakahuyan at ito ang may kagagawa ng mga nawawalang tao sa bayan namin. Pero dahil sa takot ko, ay hindi ko na ito sinabi sa iba. Baka kasi isipin nila na nababaliw na ako. Pero ngayon, naisip ko na baka yun nga ang nangyari. Baka nababaliw na ako. Baka nga tama sila na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at yun ang kumuha kay Lando at kay Papa. Ako po si Dr. Lani, isang child psychologist. Noon pong bagong practice pa lang ako ay may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Siguro ay hindi rin kayo maniniwala, pero sana ay pakinggan niyo pa rin ang kwento ko. May isang maliit na bayan sa probinsya na nag-request ng tulong sa akin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng bayan. Ang sabi sa akin ng mga guro at magulang ng mga batang ito ay nagkakaroon daw ng problema sa pag-aaral ang mga bata. Nawawalan daw ng gana ang mga ito, parang laging wala sa sarili at hindi nakikinig sa mga guro. Nag-aalala na ang mga magulang kaya humingi na sila ng tulong. Isa-isa kong kinausap yung mga bata. May mga nakwento sila sa akin na hindi ko inaasahan. Ayon sa mga bata, may nilalang silang nakikita sa gubat at sa bukirin. Ang tawag nila sa nilalang na ito ay tiyanak. Hindi raw ito yung tiyanak na alam natin na maliit na aswang na mukhang sanggol. Ang nilalang na ito ay kasing laki ng mga bata. Ang itsura raw nito ay parang isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Hindi raw normal na ngiti ang ngiti ng tiyanak. Parang pilit na ngiti na parang may tinatago itong masamang balak. Sabi ng mga bata, hindi sila dapat lumapit sa tiyanak na yon. Pero hindi nila maiwasan dahil tinatawag daw sila nito. Ang boses daw ng tiyanak ay parang boses ng isang sanggol na natututo pa lang magsalita. Hindi raw maintindihan ang sinasabi nito, pero nakakaakit daw ang boses nito.
Nag-alala ako para sa mga batang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na tinutukoy nila. Pero para sa akin, delikado man or hindi, ay hindi dapat nakikita ng mga bata ang ganoong nilalang. Nagdesisyon ako na kausapin yung mga pulis at mga guro tungkol sa mga sinasabi ng mga bata. Bago ko gawin yon ay tinanong ko muna isa-isa yung mga bata kung ano ang itsura ng tiyanak. Lahat sila ay iisa ang description. Isang batang lalaki na kasing laki nila, walang damit, walang buhok, kulay putik ang buong katawan at napakalaki ng ngiti. Kinilabutan ako sa mga kwento ng mga bata. Alam kong hindi sila nagsisinungaling dahil hindi naman magkakaugnay ang mga batang iyon. Hindi sila magkakaklase at hindi rin sila magkakaibigan. Kaya imposibleng nag-usap-usap sila para takutin ako. Bago ko pa man makausap yung mga pulis at mga guro, ay may nawala na agad na bata. Nagtaka yung mga magulang ng bata na iyon kung bakit hindi na ito pumapasok sa bahay nila. Kubo lang ang bahay ng batang iyon, kaya kahit nasa loob ito, ay makikita pa rin mula sa labas. Nung silipin ng mga magulang yung anak nila ay nakita nilang puno ng drawing yung dingding ng kubo. Ang dinodrawing ng bata ay isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Sa lupa ay may nakasulat na, "Tiyanak, tawagin mo ako, maglalaro tayo." Nangilabot ako nung malaman ko yon. Ang ibig sabihin ba noon ay tinatawag ng batang iyon yung tiyanak? Isa-isa nang nawala yung mga batang kinausap ko. Bago sila mawala ay nagpakita muna sila ng kakaibang ugali. Parang wala na sa sarili yung mga bata. Hindi na nakikipag-usap sa mga magulang nila at ang ginagawa na lang ay mag-drawing ng batang lalaki na may malaking ngiti. Yung iba ay nag-drawing ng mga nakakatakot na imahe. Yung iba naman ay nagsusulat sa dingding ng mga nakakatakot na mensahe. Ang pinakamatindi ay yung isang bata na sinulatan ng kutsilyo yung dingding ng bahay nila ng mga salitang, "Tiyanak, tawagin mo ako. Maglalaro tayo." Sa puntong iyon ay nag-organisa na yung mga magulang at mga guro ng isang sleepover sa paaralan. Ang plano ay doon patulugin yung mga natitirang bata at babantayan namin sila. Natatakot na kasi yung mga magulang na baka yung mga anak nila ay bigla na lang ding mawala, katulad ng mga naunang bata. Ako yung nag-volunteer na magbantay sa mga bata. 2:00 ng gabi ay nagising ako dahil sa mga tawa ng mga bata. Nagulat ako dahil isa-isa silang tumatakbo palabas ng classroom. Tinawag ko sila pero hindi sila nakinig. Tumatawa lang sila at naglalakad na parang mga zombie. Nung lumabas ako sa classroom ay nakita ko silang lahat na tumatakbo papunta sa gubat. Hindi ko sila mahahabol dahil napakarami nila. Isa lang ang naisip kong gawin. May isa pang natitirang bata. Siya na lang ang ililigtas ko. Pumasok ako sa classroom at nakita ko yung natitirang bata. Nakaupo siya sa isang sulok at nanginginig. Tinawag ko siya at lumapit naman siya sa akin. Sabi niya ay tinatawag daw siya ng tiyanak pero ayaw niyang lumapit dito. Sabi ko ay tama yung ginagawa niya at hindi niya dapat lapitan ang tiyanak na yon. Biglang nawindang yung utak ko nung makita ko na may nakatayo sa may bintana. Isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Tinawag ko yung bata at lumapit siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at sabi ko ay wag na wag siyang lalapit sa nilalang na iyon. Nagsalita yung tiyanak, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil parang sanggol nga ang boses niya. Pero alam kong tinatawag niya yung bata na kasama ko. Nagsimula na rin itong manginig at sabi niya ay gusto na niyang lumapit sa tiyanak. Sabi ko ay wag na wag niyang gagawin yun. Nagsimulang maglakad papasok sa classroom yung tiyanak. Kaya tumayo ako at hinarap siya. Sabi ko ay wag siyang lalapit.
Pero hindi siya nakinig. Patuloy lang siya sa paglalakad at sa pagsasalita. Kaya ginawa ko ay sinipa ko siya. Nagulat ako dahil parang papel lang siya na tumalsik sa pader. Tumayo siya at naglakad ulit papalapit sa amin. Sinipa ko ulit siya at ganoon ulit ang nangyari. Paulit-ulit na ganoon ang ginawa ko hanggang sa mapagod ako at mapaupo sa sahig. Nakita ko na naglalakad ulit papalapit sa amin yung tiyanak. Pero imbes na sipahin ko ulit siya ay tumayo ako at lumabas ng classroom kasama yung bata. Naglakad kami papalayo sa school at papunta sa mga bahay ng mga tao. Habang naglalakad kami ay nakikita ko yung tiyanak na nakasunod sa amin. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Nakarating kami sa bahay ng bata at doon na kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nalaman namin na hindi na nakita pa yung mga batang tumakbo papunta sa gubat. Yung tiyanak na nakita ko ay nanatiling misteryo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon at kung bakit ganoon ang itsura niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap yung mga batang nawala. Maraming tao sa probinsya na yon ang hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa tiyanak. Pero yung mga magulang ng mga batang nawala ay naniniwala na totoo yung nilalang na yon. Kaya lang ay huli na ang lahat para sa kanila.